Saan palagay mo ba tatablan pa ako ng sandata mong yan? Nagsasayang ka lang ng oras. Lumuwa ang mga bala sa mga mata ni Nowitzki at hindi man lang tinitignan sa likod si Trixie. Nakakita itong muli subalit nasa harapan nito ang dulo ng rifle ni Samantha at Kent. Tinadtad ng bala ng dalawa ang katawan ni Nowitzki. Bawat balang bumaon sa kanya ay nagwasak ng ilang mahahalagang parte sa katawan ng supervillain. Bumuka ng bahagya ang upper at lower chest ni Nowitzki at bago pa magsara ang dibdib ay sinaksak ito ni Samantha at Trixie gamit ang punyal na dala nila at mas pinalaki pa ang sugat. Bumukas ang dibdib ni Nowitzki na parang pakwan at lumitaw ang wasak na mga laman loob nito. Tinutok muli ni Kent ang rifle sa katawan ni Nowitzki at binanatan ang nakabukas na dibdib nito. Napasayaw ng bala si Nowitzki at nabuwal ito sa pavement. Sumabog ang sahig nang tumayo si Nowitzki at lumitaw ang napakaraming spike sa likod tsaka inatake ang tatlong mandirigma. Napa-backflip ang dalawang babae samantalang nakatalon naman si Kent at sumabit sa mga grills ng kisame. Mahusay ang ginawa ninyo, Scorpion. Pero wala pa ring epekto sa akin ang ginawa ninyo! Wika ng galit na si Nowitzki. Nangitim ang mga mata nito at lumuha ng malagkit na likido pababa sa pisngi nito. Tumalon si Kent sa baba at hinarangan ang dalawang dalagang susugod sana kay Nowitzki. Ako muna! Ani Kent. Umatras si Trixie na mahina. Naghilom ang mga pinsala sa katawan ni Nowitzki at nanatiling nakatayo sa pavement. Tinitigan ng matagal si Kent. Biglang sumugod ito at nagswing ang kamao sa mukha ng binata. Nasalag ito ng kamay at pinakain ni Kent ng mga bala sa bunganga si Nowitzki. Napatingala ito sa kisame habang nakanganga ang bibig at kita ang basag-basag na mga ngipin. Tumigas ang symbiote sa mga tuhod ni Venom at tinusok sa tiyan si Kent. Nakailag agad ang binata bago pa man bumaon ng matutulis na mga spike sa sikmura niya. Naputol ang mga grills sa kisame at nagsihulugan ng mga ito sa pavement na naghatid naman ng kakaibang kalansing. Hanimoy tumalsik na parang tubig ang nakabalot na symbiote sa katawan ni Venom at nakita ang mukha ni Nowitzki. Nagbigay tuloy ng palaisipan sa tatlong mandirigmaan nangyari. Mukhang sensitive siya sa tunog. Ano sa palagay mo, Kent? Tanong ni Trixie. Tama ka. Lumilitaw ang totoo niyang katawan matapos mahulog ang mga bakal sa sahig. Sagot naman ni Kent. Dahan-dahang bumalik sa normal ang estado ni Nowitzki. Hinigop ng symbiote ang totoong katawan nito. Maganda na kayo dahil ngayon pa lang magsisimula ang totoong laban. Walang sino man ang makakapigil sa akin at ipapadala ko na kayo kay Satanas. Lumobo ang buong katawan ni Nowitzki at tumalsik ang napakaraming spikes mula sa dugo. Nakapagtago ang dalawa sa mga sirang pillars habang nakadapa naman si Kent sa sahig. Lumapit si Nowitzki para damputin si Kent pero biglang kinuha ng lalaki ang mga grills at pinatunog ito. Napahinto si Nowitzki at napahawak sa mga tenga. Kya! Malakas na sigaw ni Venom. Animoy kinukuryente ang buong katawan nito dala ng mga bakal na kumakalansing. Itigil mo yan! Pagsusumamo ni Nowitzki. Sa halip na tumigil ay mas nilakasan pa ni Kent ang pagkiskis sa mga bakal na grills. Lumapit na rin sina Samantha at nakisabay na rin kay Kent sa pagpapaingay sa mga bakal. Papaling-paling ang ulo ni Venom sa kaliwat kanan at nag-iiwan ito ng after images. Pinatunog pa ng pinatunog ni Kent ang mga grills at naghatid ito ng matinding sensitive sounds kay Nowitzki hanggang sa hindi na niya ito nakayanan at kumalas sa katawan nito ang symbiotes na si Venom. Tumalsik ito sa pavement. Samantha! Sigaw ni Kent. Dali-daling tumakbo si Samantha papunta sa gilid ng main hall at parang alam na niya ang gagawin. Binasag ng dalaga ang salamin ng alsante at kinuha niya ang fire extinguisher.
Tumakbo naman papalapit si Nowitzki sa Venom pero nabaril ka agad dito ni Kent bago makalapit sa supervillain. Daing ni Nowitzki na tinamaan sa kamay at binti. "Huwag mo nang tangkaing pang lumapit," babala ni Kent. Dumating naman si Samantha at agad inispray ang nitrogen sa symbiotes na gumagapang nasa sahig. Tila hindi nito alam kung saan tutungo. Nangisay na parang bulate ang Venom nang kumalat sa kanya ang sodium bicarbonate at unti-unting nanigas. Buisit ka talaga, Kent! Galit na sigaw ni Nowitzki. Duguan nito sa sahig. "Huwag ka mag-alala, Nowitzki. Dito na magtatapos ang buhay mo." Nakangising sagot ni Kent. Dinampot niya ang submachine ni Trixie at tinutok ito kay Nowitzki. Bumaon lahat ng bala ng submachine sa katawan ni Nowitzki nang tadtarin nito ni Kent. Napasayaw ng nakaluhod si Nowitzki hanggang sa patagilid na natumba ang katawan nito sa pavement. Bumulwak ang kanyang dugo sa sahig at dilat na dilat ang mga mata ni Nowitzki na nakatitig kay Kent. Dito nagtapos ang buhay ni Nowitzki. Bumagsak si Kent dahil sa panghihina niya. May dumating pang ilang predators na nakipaglaban kina Trixie. Tinulungan ni Samantha si Kent para makatayo at inakay ito sa paglalakad. "Tumakas na kayo! Pipigilan ko sila!" ani Trixie. Magkasamang lumabas sina Samantha. Nasa labas lang ang Balboas at kailangan na nilang makaalis. Nagmamadaling sinuot ng dalawang spacesuit nila habang nakasunod si Trixie sa kanila sa likod. "Tara na, Trixie!" Sigaw ni Kent. Mahina na ito at pinilit na lang sumigaw. Sumunod naman si Trixie at sinuot din ang spacesuit niya. Nang makalabas na sila ay sinalubong sila ni Mara at umakyat na sila sa Balboas. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng Scorpion sa lugar at lumipad na papaalis ang spaceship. Dinala sa stretcher si Kent at doon pinahiga ni Samantha. Humarap ang Balboas sa lunar base at habang lumalayo ay nagbukas ang isang blast door sa ilalim ng spaceship. Lumuwa ang isang Vulcan cannon at mabilis na tinira ang facility. Nawasak ang vacuum ng base at naghatid ng malakas na shockwave. Nauga ang Balboas sa lakas ng impact, subalit nagpatuloy lang ito sa pagbiyahe. Ilang araw din ang lumipas at malapit na sila sa atmosphere ng mundo. Nakikita na nila ng malinaw ang malalawak na lupain at kontinente nang madetect nila ang isang paparating na bagay. "Sir, nadedetect po namin ang Venom ilang milya mula rito. Mukhang buhay pang supervillain," ani Mara. "Ano? Sige Mara, i-execute mo agad ang maneuvers," utos ni James Walton. Mabilis na bumubulusok sa kanila ang Venom na parang rumaragas ang asteroid. Naglalagablab ito sa bilis na parang bulalakaw na nahuhulog sa mundo. "Mara, pagalawin mo na ang airship!" sigaw ni James. Isang mabilis na bagay na puno ng spikes at symbiotes ang kumapit sa kanang bahagi ng Balboas. Lumapag ito sa flap wings at pinasabog agad ito. Nagsimulang ma-out of balance ang airship. Lumiyab ito nang pumasok sa atmosphere. Kasamang nasunog ang Venom. "Sir, i-shutdown ko na po ang airlocks at compartments ng napinsalang area," wika pa ni Mara. "I-stabilize mo ang balancing wings. Dagdagan mo pa ang bilis ng ship. Gawin mo na, Mara!" sagot naman ni James. "Understood, sir." Nakontrol agad ang pagbaba ng altitude ng airship matapos ma-stabilize ang kanang propeller ng Balboas. Subalit patuloy pa rin ang pagbulusok nila. Inalalayan na lamang ng cruise ang crash landing point at bumagsak sila sa Britain. Nag-crash ng ilang metro ang airship kung saan malapit lang ang area sa city block. "Everyone, status report!" ani James nang magkamalay ito mula sa pagkakabagsak. Inassess niya ang mga kasamahan at binigyan ng medical aid ang mga ito. Habang lumabas sa airship sina Kent, hindi sila gaanong napuruhan. "Napakalayo na natin sa landing point," wika ni Samantha. "Okay lang yan. Ang mahalaga ay ligtas tayo," tugon ni Kent.
Lumabas si James Walton at nilapitan ang Team Scorpion. Natawagan ko na ang tutulong sa atin. Paparating na sila rito. Wika ni James. Sino po, sir? Pagtataka ni Mara. Makalipas ang 2 oras ay may dumating na convoy ng mga sundalo. Mga miyembro ng Great Britain Task Force. May kasama itong limousine na kulay itim. Bumaba ang isang nakasuot na driver at lumapit kay James. Lumapit din ang unit commander ng mga sundalo. Colonel Conley from Great Britain Task Force. It's good to see you and your crew all alive. Nakipagkamay ito kay James. And I, Mr. Tyler, I've been ordered by the Princess Maggie Jackman and her husband, the Prince Hector Jackman, to take you to the castle. Wika ng driver na lumapit. Tumango naman si James. We have some wounded. They need proper medical treatment. Yumuko ang driver at lumapit sa crew ni James Walton. Paano kayo nagkaroon ng alyansa ng prinsesa ng Britanya? Pagtataka naman ni Samantha. Matagal ko na siyang kilala, Samantha, dahil pinsan ko siya at sa katunayan, hindi ko inaasahan na magre-respond agad siya. Kaya nasurpresa din ako. Sagot naman ni James. Well, mabuti yan kung ganun. Tumingin si Kent kay James bago ito umalis na nakangiti. Matapos may saayos ang lahat, dinala ang team sa kastilyo. Bumukas ang isang malaking electronic gate at bumungad ang malawak na hardin na may mga well-cut na hedges at mga bulaklak. May mga estatwa din at mga upuan, pati fountain sa paligid. Namangha ang mga bisita sa kanilang mga nakita. Sa gitna ng malawak na lupain ay ang kastilyo na pahaba ang korte at may ilang tore sa mga sulok. Para itong imahe sa isang fairy tale. Huminto sa harapan ng malaking hagdan sa gitna ang sasakyan. Bumukas ang double doors at lumabas ang ilang mga katulong. Lumabas ang crew kasama sina James. Huling lumabas si Maggie at ang mister nitong si Hector. James Walton! It's been a while since I saw my cousin. How are you these days? Mahinahong wika ni Maggie. Namangha ang crew sa malamanikang itsura at kagandahan ng prinsesa. Ang fashion nitong pang-elitist na Irish at ang kaputian na walang katulad. Para itong hindi makabasag pinggan. I'm doing fine. It's good to see you again, Maggie. Nakangiti si James. Oh, you are welcome to be here and treat the castle as your home. Oh, here's my husband Hector. He will take care of you. Wika muli ni Maggie. Hello, Mr. Walton. I'm Hector. A pleasure to meet my brother-in-law. Nakipagkamay ito kay James. Pleasure. Nagkamayan ng dalawa at pumasok na sila sa loob ng kastilyo. Maluwag ang loob nito at hitik sa European art ang paligid. May malalaking paintings, mga banga, estatwa at mga bulaklak. Ang lamig sa labas at kontrolado na sa loob dahil sa heaters at ang bango ng paligid ay sadyang nakaka-relax. Binigyan ng kanya-kanyang silid ang mga crew. Si James naman ay nasa isang silid malapit sa master's bedroom. Malaki ang kwarto niya at may king size na kama sa gitna. Tanaw sa malalaking bintana nito ang hardin sa labas. Napansin ni James ang napakalaking painting ni Maggie sa ibabaw ng puting kabayo. Nakadress ito at may hawak na espada. Para akong nasa kastilyo ni Dracula. Malaki na talagang pinagbago ng lugar na to. Bulong ni James. I apologize for my intrusion, Master Walton, but the food is ready. Your people are already waiting for you. Wika ng isang babaeng katulong na nakayuko kay James. Thank you. I'll be there in a moment. Sagot naman ni James. But the princess, she'll be... Tila natatakot na boses ng katulong. Tinignan nito ni James. Maganda ang katulong at masasabing pwede itong ilaban sa ilang beauty pageants. What's your name? Tanong ni James. Marie po ang pangalan ko.
Tugon ng katulong na ikinagulat naman ni James. Pinay ka? Saan ka nakatira sa Pilipinas? Tanong muli ni James. Taga Visayas po ako. Pero bago pa lang po ako dito, sir. Napansin ni James na tila nanginginig si Marie habang sumasagot sa kanya. May kinakatakutan ka ba dito, Marie? Hindi agad nakasagot ang katulong. Pero naalala ni James kung anong klaseng power trip ang ginawa sa kanya noon ni Maggie. Dito niya naisip na posibleng ginagawa din ito ni Maggie sa mga kasambahay nito at maging sa mismong asawa nito. Biglang kumanta si James. Si Solomon, ng isda sa karagatan, nakakuha, ug isdang. Napatawa si Marie kaya hindi natuloy ni James ang kanta. Napaisip ang katulong. Ngumiti naman si James. Huwag kang mag-alala, Marie. Walang mangyayaring masama sa'yo. As long as nandito pa kami. Lumabas ng silid si James at tumangulang ang dalaga. Sa dining hall ay naabutan niyang nakaupo na ang mga agents kasama ang crew niya. Ang iba naman ay nasa kabilang silid at may dining hall din para sa mga kasambahay. Umupo si James sa tabi ni Samantha at nasa gitna mismo ng upuan si Maggie. Halatang siya ang nagkokontrol ng lahat sa kastilyo habang katapat naman sa kabilang bahagi ng upuan si Hector. How do you like your rooms? Is it comfy? Tanong ng Maggie noong si Hector. Ngumiti ang mga crew. Ha, it's big. It's like the whole room is bigger than my house. Sabat ni Mara. Siniko ito ni Trixie. Napakamot ng ulo ang nahihiyang si Mara. It's very comfortable. We were only asking for a couple of things but you helped us quite a lot already, Mr. Jackman. Wika ni James. It's just a small thing, Mr. Walton. Sabay ngiti ni Hector. I heard about the Balboas. It's really bad. What happened to your airship? Wika naman ni Maggie. Well, yes, it was unfortunate but we are fixing it already. Sagot naman ni James. I already sent some of my best-known engineers and technicians to assist your crew. Seryoso pa rin ang mukha ni Maggie habang hinihiwa ang karneng nasa plato nito. Sinubo nito ang karne habang nakatingin kay Kent na tahimik lang. Hindi naman ito nakatakas sa paningin ni Hector, pero nanatili pa rin itong nakangiti. Thanks, Maggie. Napatingin si James kay Maggie na nakasulyap kay Kent. Umiwas ng tingin ang binata. How did you and my wife manage to your clan? Tanong naman ni Hector. Oh, Hector, I told you already. I visited New Orleans since years ago. Obviously, I met James there in my uncle's mansion. Sagot ni Maggie. Oh, really? Surpresa ni Hector. Maging ang mga agents ay nasurpresa din. Sinong uncle? Bulong ni Samantha. Saglit na natahimik si James. Well, my Uncle Walton helped me a lot. I owe him so much. He helped me support my studies in States and also in the Philippines. And then he told me about my family. Tugon ni James. But you quitted and left the mansion to become this? Sabat pa ni Maggie habang nakatingin kay James. Well, I think he has his reasons, babe. Sagot naman ni Hector. Reasons to be always surrounded by danger. Doesn't sound reasonable to me, Hector. Litanya ni Maggie. James Walton was one of the top leaders of NWA and has become the most prolific boss in the history of the World Alliance branch. He's a hero and the danger does not stop him from helping save lives. Sabat ni Samantha na halatang nabastos. Well, I think James here has a death wish. Something his enemies could not grant him. Ani Maggie. Tumayo si Samantha at pinunasan ng bibig. Done already?
Tanong ni Maggie kay Samantha. I am done with this bullshit. Excuse me. Umalis ito sa upuan. Tahimik namang kumakain ng iba. Dito nila napansin si James na nakangiti. You seem to find something amusing, James. Care to share it with us? Tanong ulit ni Maggie. You haven't changed, Maggie. You're still the same weird cousin I met years ago. Tugon ni James. Weird? How on earth was I weird? Bahagyang napangiti si Hector. Napansin ito ni Maggie. Oh, you look happy? Napataas ang kilay ni Maggie. Oh, sorry dear. I just realized he knew more than I thought he does. Sagot naman ni Hector. Of course, honey. He's my cousin. James knew me so well and I knew him for quite a long time now. Sabay subo ng karne at uminom ng wine. Napataas ang mga kilay ni Hector. How much do you know, James? Medyo nauutal na tanong ni Hector. Let's just say, I knew my cousin's secret. Sabay ngiti at kindat kay James. Napatingin ng ibang crew ng Balboas kay Mr. Walton. Pinipilit nilang kumain pero tila na awkward na sila sa eksena. Hindi na nakapagsalita si Hector.